Alright, nasa linya natin ang Pakulo po ng Philippine College of Physicians, si Dr. Ron Jean Solante. Kasama sila doon sa PMA Coalition, Philippine Medical Association Coalition, na tumututol doon sa medical cannabis. No? Dr. Ron Jean, good morning. Si Joel Siweng. Maganda umaga po. Hi, good morning Joel and good morning Weng. Opo, bakit ayaw nyo rito sa medical cannabis, Dr. Ron Jean? Well, unang-una, no, there's still a very gray zone or area where the cannabis is indicated for medical use, no? Especially sa setup natin na it's difficult to monitor, and at the same time hindi natin anong tawag niyan, mapulis yan pag na-approve na yan, kasi pwedeng gagamitin din yan sa mga non-medical use or other purposes, no? Because ang entry point yan, pag in-approve mo na yan, then the market will be flooded with the use of this. And alam mo naman, ang dami nating mga problema ngayon, yung vaping, no? Yung mga ganitong klaseng addictive mga substances. And we're adding another layer, another risk to our population, especially the younger generation, no? Because we still consider this, Joel, as a hazardous and addictive substance, no? So sana siguro, kung if this will be approved, dapat konkreto yung paano ba ito gamitin, sino ba dapat ang gagamit nito, and it should be strictly implemented siguro at the level ng mga hospital or institution na merong kapabilidad na mag-monitor sa mga pasyente. Doon sa mga nilatag na safeguards ng panukalang batas, nakikita nyo ba doon na kulang pa ba o talagang mukhang malulusutan pa ng mga ng mga mapang-abuso ito pong batas na ito, panukalang batas na ito? Well, nakasulat kasi dito na meron din ganung mga provisions, no? Pero sa tingin namin, ang overall kasi namin, we still don't approve the use of cannabis as a medical indication because of certain indications na kulang pa tayo sa mga ebidensya kung ano ba talaga ang benefit nitong cannabis use in a specific medical condition. Dr. Ron Jean, sabi po ni Congressman Ace, doon sa panukalang batas, aalisin po yung addictive na substance ng cannabis para siya ay maging pharma grade, para siya ay maging maggamot at pwedeng administer sa mayroong debilitating o malalang kalagayan, kalusugan na pasyente. Hindi po yun nagbibigay ng assurance sa inyo na pwede nga ito makatulong. Well, that's only one segment, Weng. And in fact, kung titingnan mo lang yung ganong aspeto ng in terms of indication, no? In fact, in that particular indication, hindi pa rin ganong ka-strong ang evidence that it is very useful, no? Yung benefit, no? Ang pinaka-overall talaga namin dito is that this is still considered effective. Even if you say that the pharma grade is this, how can you say that pharma grade, abusuhin ang quantity, abusuhin ang access, abusuhin ang mga gumagamit? So which means that there's still that gray area na mayroon pa rin risk. So ibig sabihin, Doc Ron Jean, halimbawa pharma grade na ito, pero pag inabuso mo, halimbawa in-overdose mo, magbibigay pa rin ng negatibong epekto, makaka-addict pa rin ito, mahahalucinate pa rin yung gagamit po nito? Yes, Weng, kasi by nature, itong gamot na to, itong substance na to, it has an addictive property. No? So yun ang inaanuhan namin. Natatakot kami dito sa mga ganitong klaseng pag-i-approve mo yan as a medical use. Siguro, upuan uli, then we have to gather more evidence, invite more experts to really put on their thoughts on this. And importante sa amin, no? Yung constant communication with the medical community. No? It's important that we have to do that, no? Otherwise, it's so sayang ang magiging nito purpose. Okay. Sige. Kung halimbawa po na base doon sa mga lumabas ng pag-aaral dito at experience, karanasan sa abroad, mas malaki ba yung panganib o nakatulong siya ng malaki sa mga pasyenteng malala ang kondisyon? Kasi sinasabi nga ng mga framers po nitong panukalang batas, malaki daw diferensya sa presyo at marami daw mga sakit, Weng, na debilitating na nakakatulong ito. Natutulungan ito. Dr. Ron. Well, yes, tama naman, Joel, no? Sa aspeto na 'yan, we don't disagree on that, no? Pero these countries have a very good way of monitoring, have a very good way of looking at who should be receiving this, no? And at the same time, maganda talaga yung the way they distribute it to these people.
Kasi meron talagang follow-up or something that they will really be given to the exact or the population that will benefit it, no? So, yun lang yun. Ang main concern po ng nasa medical field ay yung possibility ng abuse. Hindi yung ito ay maaaring makasama sa pasyente. Ganun po ba yun? Possibility ng abuse, yung tinatawag natin ng mga collateral effect ng drug doon to the population that may not need it, no? So, may mga ibang, they can access it. Paano kung halimbawa isang maka-access ka na tapos makita nung isang another family member o meron pala to, can I try this? So, hindi natin alam magiging abuse ang paggamit ito at the level of the end user for those na hindi naman kailangan gagamit nito. Because there is always that risk when, no? Hindi natin matatanggal yan. Ito ang collective position, Dr. Ronjin, no, ng College of Physicians, yung pagtutol. This is the Philippine Medical Association at saka yung mga specialty division niya, Joel, no? Yung pediatry, internist, and other social societies na under the PMA. So ang panawagan niyo po, hinay-hinay. Huwag agad madaliin yung pagpapatibay po ng panukala. Yes, additional mga meetings, tingnan natin. No? It's something that we have to really communicate and importante dito yung pagkikipag-usap sa mga eksperto, sa mga medical. Kasi at the end of the line, that kami naman ang gagamit niyan, kami rin ang mag-i-implement niyan. Yun nga, Yes. ayaw magre-reseta no? Oo. Kami ang magre-reseta, but are we sure that there are those na hindi kailangan gagamit, hindi siya ma-abuse? Yun lang naman ang point natin. So we need to talk, we need to have several meetings on this aspect. So panawagan ninyo, wag naman madaliin, no? Yes, tama ka, Joel. Mabuti, no? Okay. Doc, salamat Sir, sa oras. thank you sa Mag-ingat ka. Thank oras. you. Thank you, Joel. Thank you, Weng. Thank you, Good sir. morning.